Pagdating namin doon sa event, sobrang dami na ng tao. Well, it's already 8:30 p.m. Late kami ni Zeke ng mga 30 minutes. Na-late lang naman kasi kami dahil sa mga ginawa namin ni Zeke kanina sa fitting room. Kahit nasa labas talaga si Kisha, ayun, hindi talaga makapaghintay at hinalikan niya ako. Pero pasalamat naman at hindi na natuloy ang binabalak niya kasi biglang may tumawag sa kanya. Pagpasok namin ay kanya-kanyang bati yung mga natanggap namin galing sa ibang CEO. Han, you want some drinks? Tanong ni Zeke sa akin. Juice na lang siguro. Sagot ko naman. Hindi naman talaga ako mahilig uminom ng alak. Sina Alex, easy lang naman ang mahilig nun. May lumapit sa amin, isang gwapong lalaki. Pero mas gwapo talaga ang asawa ko syempre. Dude, sabi nito at nakipag-shake hands kay Zeke. Oh, hey, sagot naman ng asawa ko. Napatingin ng lalaki sa akin. Oh, your girlfriend? Tanong pa nito. Nope, my wife. Sabi naman ni Zeke. Wow dude, ang bilis ah. Sabi nito habang tinitingnan ako. Napailing na lang si Zeke. Ikaw ba, sinong kasama mo rito? Wala eh. Ha? Bakit wala? Ba, bago yan ah. Hindi sumipot eh. Tapos ang sungit pa. Sabi nito. Hi, by the way, my name is Axel Finn. And you are? Tanong nito sa akin sabay lahat ng kamay. Tinanggap ko naman ang kamay nito. Terry. My name is Terry. Sagot ko naman. Parang narinig ko na yung pangalan mo ah. Pero hindi ko matandaan kung sino nagsabi nun. Sabi pa niya. Bro, ano ka ba? Maraming Terry na pangalan sa mundo, no? Sagot naman ni Zeke. Hindi lang ang naisagot ko. O sige, punta muna ako doon ha. See you around. Sabi ng lalaki. Nahihiya talaga ako ngayon. Kasi naman, palagi nila akong tinitingnan. Nakakahiya kaya. Ito namang si Zeke, pangiti-ngiti pa. Ilang sandali pa ay umupo kami doon banda sa may hulihan. Han, wait here ha. Kukuha lang ako ng maiinom. Sabi nito at ang ulang nga naisagot ko. Umalis na si Zeke sa kinaupuan ko. Nilipot ko ang tingin sa buong hotel. Maganda ang team nito. Sino kaya ang nag-design nito? Hanggang sa nagsimula nang dumami ang mga tao, ay hindi pa rin bumabalik si Zeke. Naku, ano ba yan? San kaya ang CR dito? Tumayo ako para mag-CR. Mabuti na lang at may babae na kasulubong ko. Kaya nagtanong ako kung saan banda ang CR. Nang matagpuan ko na ito ay dali-dali akong pumasok sa cubicle. Pagkatapos noon ay naghugas na ako ng kamay at inayos ang aking sarili. Tinext ko si Zeke na nasa CR lang ako, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagre-reply. Paglabas ko ay dumiretso na agad ako doon sa kinaupuan ko, pero may biglang humawak sa bewang ko. Sa sobrang gulat ko ay naitulak ko ito, kaya tiningnan ko kung sino. Si Zeke lang pala yun. Nang bumaling na ako ay natulos agad ako sa kinatatayuan ko. Babe, sabi nito. Ha? Look? Anong ginagawa mo dito? Nauutal kong tanong sa gulat. Nandito ako kasi ako na ang nag-handle sa company nila dad. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong nito at lumapit sa akin. Nandito yung asawa ko. Sabi ko naman. Agad na nabura ang saya sa mga mata niya at napalitan ito ng galit. Ano? Nasaan siya? Galit nitong tanong. Ano Luke, okay na kasi kami ni Zeke. Sinabi na niya na mahal na niya ako. Saad ko naman. Natigilan siya sa sinabi ko. Ano? Naniwala ka naman?
Alam mo, takot lang yung asawa mo na sabihin ko sa mga magulang mo yung mga kalokohang ginawa niya sa'yo. Alam ko na ang lahat, Terry. Hindi kita sinaktan, ginutom. Tapos malalaman ko na lang na sinasaktan ka ng walang hiyang lalaking yon. Tapos ngayon sasabihin mo mahal ka niya? Nagpapatawa ba siya? Ano, naniwala ka naman sa pinagsasabi ng lalaking yon? Pag sinaktan ka niyan, ibig sabihin, hindi ko na siya pinatapos sa sinabi niya. Kasi bigla ko sinabi yung hindi niya inaasahang sasabihin ko. Mahal ko siya, Luke. Oo, niloko niya ako. Pero mahal ko na siya. Sigaw ko dito. Nakatingin lang ito sa akin. Para ba nagsasabi ako ng kasinungalingan? Oo, mahal ko siya. Hindi ko alam kung paano kung saan nagsimula. Pero ang alam ko lang, nagising na lang ako na nasasaktan. Nagsiselo sa mga babaeng dinadala niya. Paliwanag ko pa. Ako, Terry. Paano ako? Asan yung mga binitawan mong mga salita? Na ako lang ang mamahalin mo. Alam mo bang pinakawakan ko yun? Nararamdaman ko pang pumipiyok yung pagkakasabi niya sa huling sinabi niya. Hindi ko na alam, Luke. Pasensya na. Bakit ganun lang kadali sa'yong sabihin yan? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong nito na siya ng dahilan ng pagninginig ng luha sa mata ko. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa ba ako? Sigaw ni Luke. Umiling agad ako sa sinabi niya. Hindi ko kayang makita ang mga galit sa mga mata niya. So paano? Siya na? Siya na ang bago mong mahal? I'm sorry, Luke. I'm sorry. Sorry kung hindi ko tinupad yung sinabi ko. Sorry sa mga araw. Taon na nawala ako nasabit. Nawala ako sa tabi mo. Pero Luke, mahal ko na siya. Mahal ko na si Zeke. Mahal ko na ang asawa ko. Tumingin lang ito sa akin. Pinoproseso sa isip niya ang mga nasabi ko. Bigla itong lumapit sa akin at walang sabing hinalikan niya ako. Nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Pero mas nagulat ako nang biglang dumating si Zeke. At sinuntok si Luke na siyang dahilan ng paglayo niya sa akin. Walang hiya ka? Sino ka? Sigaw ni Zeke at kinuwelyuhan nito. Nang tumingin si Luke sa kanya ay ramdam kong natigilan si Zeke. Hindi mo ako kilala? Ako lang naman ang inagawan mo Alam mo walang hiya ka? Alam ko na ang lahat ng mga kalokohang ginawa mo kay Terry. Nandito ako para bawiin kung ano yung sa akin. Sabi ni Luke at hinawakan ng kamay ko. Nakita ko pa ang putok sa gilid ng labi ni Luke dahil sa pagkakasuntok. Hinawakan din naman ni Zeke ang kaliwa kong kamay. At sinong may sabi sa'yo na aagawin mo siya? Mahal ko siya at mahal niya ako. Umalis ka na. Sabi naman ni Zeke at hinila ang kamay ko papalayo kay Luke. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakaupo sa front seat. Sobrang tahimik si Zeke. Nakakayong pa ang mga kamay nito. Buong biyahe ay walang kahit ni isa sa amin ang umiimik. Hanggang na nasa bahay na kami. Tiningnan lang ako nito at dire-diretsong pumasok sa bahay. Itutuloy.